Network Entertainment. Hello! Hello guys, kumusta kayo? Sabi mo. Ayun, please. Sabi mo nga. Kasi Wow. yun na yung in-expect ng mga tao. Wakididu. No, ano pa isa? Isa pa. Splaka boomers. Laka boomers. Oo. Sabi mo na may feelings. Tangin na naman. Wakididu. Isa pa. Splaka boomers. Yung wakidid daw, sabi nila, hindi daw nakuha ng... Wakididu. Tapos yung... Hindi naman to audio experience. May video din to, Andren. Pakita mo yung totoong feelings. Wakididu. Pinagsisihan ko na kung bakit. Ito. It's much more compelling now na hindi mo siya gusto. Kung gusto mo siya, mainis ako eh. Oo. Hindi ka naman eh. Mas natutuwa ako ngayon na. Welcome to another episode of Bago Matulog with Red Oliero. And Andren Bernardo. Hindi. Ulit-ulitin natin. Welcome to another episode of Bago Matulog with Red Oliero. And here is my interim, not official co-host, Andren Bernardo. Na pwedeng palitan. Very replaceable Andren Bernardo. Dude. Oh. Not to bring this up. Bago tayo mag-unnecessary OBB. Alam mo ba si Dua Lipa? Si Dua Lipa. Ano, Andren's fun facts na naman. Hindi, Dua Lipa nasa Catch Me If You Can 3 daw siya. Yung ginagawa nila yung Catch Me If You Can 3 eh. Sandiyan daw si Dua Lipa. Why do you bring up the most random things? Ikaw nakakatawa kasi na magician si Dua Lipa. 1, just pick a card. 2, don't show the Hindi ko card. alam yung mga songs ni Dua Lipa. So 3, meron ba isa dyan? 3, is this your card? I love magic, I love it. siya ba yung kumanta ng Levitating? Ayun lang alam ko kanta ni... Pero, fan ka ba ng Catch Me If You Can? Oh! Tangina yung card scene. Tangina, grabe. So ngayon nag-card fight si Dave Franco tsaka si Mark Ruffalo. Nakakainis. Nagbabatuhan sila ng mga cards. Nakakainis. Burat yun eh. Oo. Pero ang ganda nun. Yeah. The good touch na maging villain si Daniel Radcliffe. Kasi siya yung sa Harry Potter. Tsaka doon lang ata nakasalala yung karir ni Jesse Eisenberg ngayon eh. After niya maging Mark Zuckerberg, naging Mark Zuckerberg as a magician naman siya. Tapos naging Mark Zuckerberg as Lex Luthor. My doomsday. Sobrang hindi makakay. Tangina, this is... They're going with the Heath Ledger thing. Baka maging quirky siya. Pero hindi. You made a bad decision on Facebook. Fuck. Okay. Yeah, we watch movies kasi when we're bored. Wow! Ang galing ha! Ginamit to ha! Actually, nakita ko na inaliop mo sa akin yung topic segue pero di ko ginawa eh. Kasi, wala lang. I want you to struggle. Di ako magsastruggle. Pero, lang. yun yung topic natin today. Yes. We're talking about boredom. Yes. And we'll talk about boredom. We're back to the stupid shit. After talking about anxiety and feelings. Ooh. Ngayon, baby, babalik tayo sa shit quality you expect from Bago Matulog. Boredom. Right after this very unnecessary and very new. Second time pinatugtog. Very unnecessary, very new OBB. Kind of sounds the same, no? Hindi ganun kalayo. Hindi ka nalayo. It wasn't a departure from what we had. Natakot ako eh. Baka mamaya pag ginawa kong... Ang una kong peg sana nu metal eh. Pero walang space for the rap break tsaka yung scratch solo eh. Red Oliero! Bring it on! Kukunin ko dapat si Dicta license eh para... kunin yung... Coheed and Cambria. Lupit nun. Bago matulog, Red Oliero. Kasama din si Andren at minsan si Alexio. Tungkol sa pagkain na naman. Bye, beautiful! Biglaan. Sorry. Ang angas ng Coheed and Cambria. Yun. So pag-usapan natin boredom. What do you do when you're bored, Red? Malaking bagay ngayon doom scrolling, no? Oh my God. Grabe, no? Sometimes meron akong araw na
parang okay, wala akong gagawin today. Sa utak mo parang, sige, baka magpamasahe ako. Maybe I'll catch up on my series. Or may pool sa condo namin, baka mag-swimming ako just to, i-maximize ko yung facilities ng condo. So mamaya-maya mag-doom scroll lang ako sa reels ko ng mga 3 oras. Oh, grabe. Oo. Tapos yung unang doom You can't stop. Oo. Una pare K-pop, tapos biglang may guy na nagtutwerk habang tumutugtog yung Hitler music. Like, sobrang layo. Grabe yung algo mo. Hindi, grabe na yung humor. Dude, sinasabi nga nila algo na yung Andrin pangit. Hindi, sinasabi daw nila na, daming na-offend. Pero like, Teka lang. May disconnect dun sa ginawa mo. Sinabi mo, daming na-offend in a person, in a voice, na you're depicting a person na na-offend, di ba? Oo. Pero, ang sinasabi niya is commentary against what he stands for. Oo di ba? Oo nga, no. So, mali. Tangina, di mo naman, wala talaga nakakalapos. Wala talaga, pare. Sobrang bobo mo eh. Si Master Emperor pala to. Sensya na Master, Oo. Yun yung kind of attention to detail na nakakakuha ng Netflix special, pare. Yun talaga yun. Hindi, kasi may times daw na, like, may Netflix special ka ba? Ha? Wala. Meron ako sa iFlix. Hindi mo naman special yun. Showcase yun. Showcase nga siya. So, didikdakan mo lang ba ako ng 40 minutes? O pwede Pag namabore ako, inaaway kita. Tangina. Medyo totoo yun. Segway Master. Ano yung sinasabi mo? Ano nga na ba yung sinasabi ko? Yung ADHD memory. Yung ang daming no-offend. Pero dude, sa internet, ang dami kong nakikitang wild shit eh. Alam mo ba dati, yung Mountain Dew, noong 2017, gumawa sila ng contest. Kung 2000 what? 2017. Okay. Like, ipangalan mo yung soft drink ng Mountain Dew for 1 month. Like, kung ano man yung nanalong pangalan, yan yung... Gago, buti na ginawa yun. Hindi ko alam. Sobrang lala. Alam mo yun, nanalo. Ano yung nanalo? Hitler did nothing wrong. Buti kinancel na nila kasi yun. Dude. Sa Hitler did nothing wrong. Imagine mo in that font, in that Mountain Dew font. In that Mountain Dew extreme sports font. Hitler did nothing wrong. Sobrang engot ng mga tao na masyadong naniniwala sa humans. Oh, dude, huwag kayong mag-trust sa internet, pare. Ang daming... So, ano yung ginawa? Nag-pussy out sila? Yeah, they fucking canceled the... I mean, it's not pussying out, honestly. I think it's just right. It's the right call. Wala silang parang, second place na lang. Second place, basura rin natin. Nakalimutan ko yun day, pero basura din natin. Yeah, sometimes we don't deserve fun ideas. Yeah, alam mo dude. yun? Like, I heard, there are rarely ever bad ideas. It's people that fuck up good ideas, not the ideas themselves. Wow. Diba? Saan mo naman narinig doon? Kay Patrice O'Deal. Well, it's true. It's true. It's super true. Kasi, like communism. Pero totoo naman kasi, ideas are really, I mean, yun ang simula. Pero if you don't execute ideas properly, hindi siya, it won't be effective. When you skew it to your thought in any idea, it kind of... parang kung ginawa mo self-serving. Yes. Si Hitler. Oo. Diba? Yeah. Oo naman. Like, Hitler loved his country, but he's a bad person. Like, doon niya... I think racist siya eh. Yeah. Yun yung problema dun eh. Diba? Yeah. But, like... Tapos nagbasa siya ng Nietzsche. Tapos, in-apply niya sa kagaguhan niya. Oh, yes, yeah. So, yan nga. Kasi wala naman sinabi si Nietzsche na, patayin mo lahat ng mga... Yeah. Diba? Which, I made a great point. Kinuha ko sa isang comedian. Yeah, man. Yeah, that's pretty good. Alam mo yung ginagawa ko kasi pag bored ako? Tumitingin ako nung fucking maangas quotes, pare. Maangas quotes? Oh, dude, you like... Maangasquotes.com? Meron ako nakita yung, parang, hindi ko gets pero maybe you can help me kasi bobo ako. Oo naman. Bobo ka. Nag-agree ako sa bobo ka, hindi sa tulong. Democracy is 2 wolves and a sheep voting for what's for dinner. Alam mo kung maangas yun pero I don't know what it means. I mean, it just means na lahat ng klase ng tao gets a say. So whether or not they are qualified to vote for it or not. Okay. May boses ka. Gets mo ba? Yes. So kapag kunwari, democracy is good because it gives power to a lot of people. Hindi siya dictatorship na isang tao lang nasusunod. Pero where it fails is, yun nga, it lies on who you rely on. Democracy relies on
a lot of people. A lot of people making the right decision. Yeah. Pero if there are, let's say, 30 million people who voted wrong, tas 15 million people who voted right. In diba? Your perception. Para sa akin, democracy failed. Diba? Kasi, lalo na yung 30 million na yun, na baka binili yung boto nila or ano mo yun. Sample lang to, not really... This is all based on fiction. Based on fiction to, hindi to or baka, alam mo yun, na-stuck lang sa SD card, baka digital votes lang sila na hindi totoong mga tao. Lagyan natin na pangalan. Si Jenny Max Buster Raleigh. Tapos si Tung Tang Ting Ting. Tung Tang Ting Ting. Tapos si Jenny Max Buster Raleigh. Meron ding, pag sinasabi nila, like dito, ayaw nila sa dictatorship, just because na-associate nila that the previous dictatorship didn't really do well. Diba? Pero if you look at Singapore, na may authoritarian, hindi ko alam kung authoritarian yung tamang term, pero may isang tao at the helm, si Lee Kuan Yew, and how he steered Singapore in the right direction. Di maganda yung, yung kinalabasan niya, di ba? Is Singapore based na ba, Red? I don't know what that means. So maangas na ba yung Singapore? Maangas siya ever since. Nice. Tapos isa pang maangas na quote, Bible quote siya. Meron ako pina-follow na account sa TikTok. Kasi for Bible quotes that go hard. Sobrang lahat. Meron isa doon like, though they surrounded me, in the name of my sword and in the name of God, I cut them all down. Sino to? Nakalimutan ko yung name pero akas. Mo kaya nagka-crusades Putang pero akas. Yung mga ganong quote pala sa Bible. Okay. Well, tama ka. Isipin mo yung mga holy nights na may mga flail na hinahataw lang yung mga non-believers. Mga non-believers. For sure yun yung kino-quote nila. My point kasi the Bible is well written. Yeah. Ang angas ka nito. The thing you can't take away from the Bible, kung kahit ano man religion mo, it's well written. It's fucking entertaining. Talaga, nabasa mo yung Bible? Yeah, yung Revelations part. Yung sinabi yung dulo? Oo. What the fuck? Tapos yung Genesis. Ano yung Genesis? Yung Genesis. Genesis? Exodus? Exodus. Kamusta? Nagustuhan mo yung Genesis? How you find it? Kala ko well written, ba't di mo tinuloy? Hindi. I read parts like yung Sodom and Gomorrah, yung the interesting parts of the Bible. Okay. As in, Gomorrah? As in, yung di ba yung pumunta? Yung sa Guardians of the Galaxy. Nandun siya. Tinulungan niya like, Gomorrah! Fight all these homophobes. They don't want to have sex with me. So, may time na nabore kasi nagbasa ka ng Bible? Yes. Ito nung gading. Naalala mo yung gading? Ano yung gading? Yung bagyong gading. Hindi ko matanda lahat ng bagyo pero sige. Dude, tangina 2 weeks brown out sa amin. Bad trip ang puta. Nangyari din sa amin yung 2 weeks brown. Bad trip. Wala kang magawa. Tangina pare. Ilang beses na kayo nagdama. Di pa rin. Dama. Sige, rematch. Wala mo tayong gagawin Tangina dude, tas di pa kami close ng kapatid ko. Nandun lang ako sa kwarto ko, nagbabasa ng Bible. Sana may comics ako noon. Puta, hindi. Wala libro? Grade... Mahirap yung basa ng libro, no? Grade 4 ako noon So wala akong interest magbasa nung time na yun. Yun talaga. Yun ang kakaibang boredom kasi wala kang choice kundi mabore. Oo. So isang beses, hindi ko matandaan kung anong bagyo to, pero malala. Tapos na-brown out kami. Tapos ang malala nun, yung katapat namin, yung kapitbahay namin sa tapat, yung buong hilera nila. Dahil iba yung pinagkakabitan nila ng transformer. May ilaw sila. So nakikita mo lang na may ilaw sila. Tapos kayo wala. As ang tagal na. Tapos, ang masakla pa dun, ito pa, yung AirPods ko, meron siyang binibiling longganisa. Tapos bihira niya lang makita yung tindera na yun. So nung nakita niya finally ulit, mga siguro a week before nagka 2 week brownout, bumili siya ng madami. Puta, mabubulok na. Wow! Siguro 2 linggo kami kumakain ng longganisa. Tapos yung sobrang longganisa na alam namin, sinangag. So yung kahit iba na yung ulam mo, may longganisa pa rin. Kasi ang sarap na longganisa, pero nakakaumay. Pare, parang pag tapos wala pa kayo itlog. Alam mo yung una, parang buta lang, may longganisa, ganyan. Tapos mamaya mga 2 days later, yun ang longganisa na naman. Sobrang wild dun. So, yun yung pag mga boredom na ganyan, kunwari sa pag medyo humupa yung hangin, masarap din maglakad-lakad, maghanap ka ng gagawin.
Naalala ko yung mga kaibigan namin sa village, parang naglalakad lang kami tapos may dala lang kaming tools, yung mga nagtumbang puno, chachap-chapin namin, mga ganun. Hinapas si Sis. Mga tapos nakita namin yung isa namin kaibigan nag-itak tapos nahulog sa sa bangko. Laugh trip lang eh. Oo. Ayun, mga Sana ganun. sana nga nung board kayo, like nag-stand up. Like, I wish my concept now ng stand-up nun. Gusto mag-stand up ka? Hindi, dude, like 2 weeks. I-gather mo yung mga people, upo sila sa heg. Yes! That will never be a good show. Sige, salamat, Red. Totoo naman eh. Okay, like. Gusto mo ba yan? Gusto mo maggawa ng stand-up show Ikaw, na parang, hear ye. Kung ikaw brown out. Hello guys, put na lang, andito si stand-up comedian Red Olguero para i-entertain ang mga bored. Gather round, children. Kung 3 weeks to brown out, kahit yung pinaka-matinding mong hater, Manonood sa'yo, pare, imposible. That's kind of weird though. Yung pisa ko, pagbalikan sa ex niya eh. Gagawin mo lang yung routine mo as if walang bagyo. Oo. So guys, yung may ice cream. Sino mataba dito? may pusang lumilipad sa bahay. May yerong lumilipad. Slicing up people and shit. Yeah, fuck. Grabe. Ano, buti na lang hindi binagyo yung recording ng special ko. Kasi bagyo month yun eh. August yun eh. Yeah, iinisip mo nga yun, pero fuck it, gagawin ko na to ngayon pa. Wala nang delay. Ang nangyari nun, parang a week before bumabagyo siya, tapos nawala, tapos a week after bumagyo din siya na solid. Feeling ko ikaw si Michael Jackson, sinisigawan mo si Lord kung ba't nangyari to. Magagalit ka ba kung paano yung special? What about the children? What about us? Woo! Pinakagawa yung kanta na yun recently. Sobrang akas ang kantang yun. Grabe. This guy went hard, man. Yun pa yung just like the kids. Yun pa yung astig din sa internet. Kasi dati, di ba, pag bored ka, wala ka talagang magawa. Ngayon talagang literally the world. It's at your fingertips. The power of the sun. At the palm of my hands. With this inhibitor chip. Nakakatawa kasi. But in-extend mo yung impression. They will not control my thoughts. Tapos nakita mo, parang sobrang, parang ano yung tawag doon? Yung foreshadowing. Foreshadowing eh. Parang ngayon, anything na maisip mo na curiosity, pwede mo siyang i-google. Like, dati naalala ko, nung wala pang internet, parang sino nga pala yung actor na wrestler sa Predator? Tapos pag sinabi ng tao si Hulk Hogan, yun na yung fact mo eh. It's true forever. True forever na siya. Or like, nawala na yung fascination natin of not knowing eh. Totoo. Or like, just simply believing just because a lot of people said it. Like, kunwari, yung pumutok yung biceps ni Ultimate Warrior. I never believed that. Ako for a while, akala ko totoo eh. Because I watched the match eh. What do you mean? I watched di naman siya yung nagbuhat kay Andre the Giant. Una-una hindi niya binuhat. Si Hulk Hogan yung bumuhat. Binody slam. Body slam. Sinabi niya kasi ginuri na press down daw niya si Andre the Giant. No one has ever done that. Oo nga. Kaya nga. So, parang, ewan ko. So, anyways, either way, sabi nila, pumutok daw yung biceps niya. Pumutok daw yung braso niya. Kaya, and for a while, akala ko totoo yun. And for a while, akala ko, to be fair, medyo late in the game na nalaman kong peke yung wrestling. Akala ko, siguro mga 11 years old ako nung... not bad. Ako din. Mga ganun. Yeah. 10. Lalo na walang internet, diba? Oo. Dahil doon sa putangin, alam mo yung exposed? Talaga? Yung in-expose nila. Nainis ako dun. Tangin ng mga tattletale ang puta. Yung pinapakita pa nila paano sila nagko-call ng spots. Oo. Yung fake headbutt, hina-headbutt niya yung daliri. Well, ginagawa ko yun sa wrestling. Tsaka nilalagyan nila ng mics yung tables. This was bullshit, pare. Like, fuck may you. mga federations pa rin that do that. I think, I'm not sure kung WWE still does. Ang laki kasi ng venue nila eh. So, mahirap talagang hindi mo marinig. Pero kung maliit yung venue mo, hindi mo kailangan ng microphone sa ilalim. Okay. Sa FPW, wala kami microphone sa ilalim ng ring. Alam mo bakit? Bakit? Kasi hindi namin afford. Gusto ka maging astig! Great show. Ginagawa yung passion namin. Tangina ito. Galing mang gaslight. Twist in everything.
I heard about something then. Like, a good quote rin that I heard. Like, baka pwede mo akong i-entertain. Wala bang quote dyan about quitting alcohol, mga ganun? Or Tangina, meron akong nakita. Mag-toothbrush ka, ganun. Toothbrush ako. Wala bang, he who does not toothbrush is an asshole? Wala bang ganun? Ang narinig ko sa alcoholism, like, He does not toothbrush is an he who doesn't toothbrush Sobrang bobo lang. Go. Sige. Sinabi mo? Wala. Di mo pinapakinggan. Takin ng co-host to. Lagay mo pa sa bio mo, co-host ko, di mo nakikinig sa akin. Pakyo ka, minsan kung nagkukwento ko, may audible. Ano sabi mo? Ano mas malala? Yung pinaparinig ko, yung hindi ko pinaparinig. Paano ako nagkukwento ko na matagal bilang gumanito ako? Okay lang. Okay lang. At least hindi audible. Kumikab ako. Oo. Kasi bored ka. Bored kang kausap ako. Oo naman. You Boredom. are nothing. Yes. Oh, hindi. Ano nga? May narinig ako daw, Na quote? kaya daw valuable ang isang bagay kasi konti lang siya. Like, tinan mo, gold. Kailangan mo ng putang. Hindi, di pa, patapusin mo kasi ako. Di ako pinapatapos ni pasensya na master. Okay, bilis. Para kasing ang ano mo is parang, nabasa ko to. Hindi. Nabasa ko nga lang. Kaya, tinan mo, gold. Sobrang rare na resource. May halaga siya. Okay, wow. You can apply Hindi ko that. alam yun. You can apply that in anything daw, pare. Tinan mo yung humans sa China. Ang daming humans doon. Mm-hmm. Kaya hindi siya rare. Kaya ang daming humans, dinidisregard lang nila yung human rights doon. Kasi ang daming humans. Diba? Nasa quote to, or ikaw lang nag-deduce nito? Kaya kunwari konti kayo sa island, like sabihin natin 20 kayo. Diba? Aalagaan niyo yung sarili niyo kasi 20 nga lang kayo. Pero kung nasa isang kang lugar na may billion na tao, parang wala kang pakialam sa tao. Kasi so kunwari, like a country like, sabi nga, Canada, na may free healthcare. Million yung mga tao doon. Hindi nila inalagaan sarili nila. Oo. Talaga? Hindi kasi hindi, wala kang pakialam sa tao pala kung masyadong marami. I don't know about that. Like, isipin mo, kung may dalawa kang aso, ang cute, diba? Maangas. Paano kung may 5 billion kang aso sa bahay mo? Hindi ka ba like, fuck, ayoko na. Parang yun yung point. Gusto ko ng 5 million na aso. 5 million na aso. Papalaan ko sila lahat. Harper 2, Harper 3. Para si George Foreman, yung pinangalan niya lahat ng anak niyang George Foreman. Talaga? Para maalala niya lahat. Tangin mo, ilang beses kasi sinupak sa ulo. Stupid. Malamang. Nakita mo ngayon, pare? Na? Si Jake Paul versus Mike Tyson. Men, paano mangyayari yun? Dude, alam mo, kawawa si Tyson, man. Pero malaki siya dihamak kay Jake Paul. Why? Anong why? Bakit? Ganun eh. Malaki siya dihamak, like physically. Heavyweight si Tyson eh. Dude, he's an old man. Sa bagay, matanda. Prime of his career si Jake Paul, pare. And he has knocked out unknown boxers. Sino niya knock out yung basketball player? Si Nate Robinson. Yeah, he got knocked the fuck out. Si Ben Askren din naman din-knockout niya. Ben Askren? Who is MMA fighter. Tsaka si Tyrone Woodley. MMA fighter din. So yeah, magaling naman si Jake Paul. And I heard sobrang bait nilang tao ni Logan Paul. Ba? Oo. Kailan nung panahon na pumunta siya sa Suicide Forest? Napanood ba yung recently yung video? Si Logan. Pinanood at all. Pinanood ko ulit. Bakit? Nandun pa yung video? Tanginan niya, gago. Ang kupal niya. Ang kupal niya. Si Logan Paul to, di ba? Ginaganon lang niya. Tas, yo, check this out. Kahit ako mahilig ko sa dark shit, tanginan ang kupal ng ginawa niya. May sobrang part sa Logan, sa Impulsive, yung interview niya kay John Cena. May isang part lang doon na parang naglament siya about his mistakes and how it affected his relationship with Dwayne The Rock Johnson. Sa dulong part, pakinggan niyo yun, sa dulong part nung podcast niya kay John Cena. Parang ganun. Kasi grabe, sobrang serious ni John Cena kausap sa podcast eh. Grabe. Always, like, sa lahat ng interview ni John Cena, he always carries himself so well. Oo, no? Like, grabe. sobrang, like, yung sinabi yung kay Dave Meltzer, what do you think about the 5-star rating of Dave Meltzer? Tapos kumano lang si Cena very calmly. Go. Ano nga? Tapos sabi niya, I don't care about the 5-star rating, pero if it helps you become a good wrestler, then great. Okay.
Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. 35 minutes ba yan? 25. Gago, bilis. We're making great time. Ano gagawin natin? Yung boredom. I am bored right Oo. now. Pero hindi ako makaalis. Kasi kaya natin gawin tong podcast na to. Do you wanna take a break again ba? No. No. I smell the money coming. Parating na siya. Okay. Gotta okay. keep the ship afloat. Okay. De. Joke lang sa mga listeners. Siyempre play boring lang to. Hindi man talaga kami nabobore. Oo. We wanna entertain you. Entertain you guys. And, Ikaw, Red, what do you do when you're bored? Doom scroll, play video. Classic setup eh. Like kahapon kausap ko si Rems. Natuwa siya at na-bad trip at the same time. Kasi sabi niya, Andren, dapat healthy ka. Kaya minsan kailangan mo mag-exercise ng konti. Tapos sabi ko, sige Rems, tama ka. Sabi lang ako, kukuha akong beer. Tapos sabi ni Rems, tangina, ganda nun. I'm just saying na may kailangan na ako mga famous people in the world. A lovely anecdote. I'm sure. I'm pretty sure mananalo siya ng Anecdote of the Year sa Anecdote Awards 2024. Ano yun eh? Annual thing. Ang nanalo last year si Chino Liao sa Class Clown. Of Class Clown. Class Clown. Class Clown with Chino Liao. Ano yung sinasabi ko? Pag bored ako, oh my God, why do we talk about boredom? Meron ka bang urge na tumingin sa window? Tas tumalon? Hindi, gago. Yes, kung ako, yes. Ako minsan kapag hindi ako mapakali, parati lang ako, for some reason, kahit nung time na nakatira pa ako sa bahay ng parents ko, lalabas ako kasi may magandang view sa isang window namin. Tapos titignan ko lang yun. Tapos meron ding isang time na tawag doon ako sa condo, tapos pag may ginagawa ka, like in the middle of things, di naman necessarily bored. Parang kailangan mo lang siyang tignan. Ewan ko bakit. Parang yung ba purpose ng window to just like, express na. For sunlight, I guess. Oo nga, no? May nakita ako yung classic tumitingin sa clouds. So, may ako isa, mukhang ice cream. Kasi it shows daw kung sino ka, kung anong nakikita mo sa clouds. Yung isang kaibigan ko nakakita siya ng dinosaur kasi matapang siya. Tapos nakita ka sa clouds. Nakalagay bakla. God damn. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo i-turn into a cancelable thing tong episode. Wait. I'm sorry. It's not, like, there's nothing wrong with being gay. I'm just saying, for shock value. I'm sorry. Sabi niya na for shock value, ang kita-kita mo naman si Andren ay mukha siyang shock value. Pag nakita mo siya, parang, what? Binayaran namin itong comedian na to. Takina mo. Parang ganun yung dating. They all had fun, all 40 of them. Okay naman. Kamusta yung special mo? I killed, pare. I think it was my best. Ilang tao? 45. That's not bad. That's pretty good. Thank you. I need to thank Red kasi. He didn't have to. Gumawa yung admin ng page ko yung gumawa. I did nothing. On your vacation, no less. Actually, sinabi ko nga na parang, please wag. Tapos sabi niya, nakakaawa naman eh. So, ginawa siya. Nanood ka, punta ka pala ng Japan. Hindi ako punta ng Japan. To watch Taylor Swift. Nope. I want to go to Japan. Saan ka Went punta? to Singapore. To watch Taylor Swift. How are the Swifties? What do you mean? Like, all of them? Yeah. Okay naman sila. They're big fans of Taylor Swift. Did you have fun? Did you like Ano man, tingin mo, kinumusta ko yung mga Swifties? When did Love... Swifties, kamusta? Ganun. When did Love Story come? I think that was her first single, right? Fearless. I'm ashamed that I know this. Fearless yata. That album. Ilang taon tayo nung... Kailan yan? 2000? Mga 4 years old. Fuck!
Hindi. Hindi 4 years old, gago. Imposible. 2004 Hindi 3 lumabas. years old pala si Taylor Swift nun. 2007 lumabas. Mga ganun. 2007. 2007, 2008, Oh my God, 2006. ang tagal na niya sa industriyang to. Oo naman. So she really... She's a year younger than me. and she captured... Exactly. Like, kaya nga, ang ganda ng... objectively, subjective naman yung music. I don't like her music that much, pero fuck, yung... Kaya Eras Tour, she captured... Undeniable Undeniable of women, and mostly women, let's face it, na fuck, na she's parang God to them. Kasi she's been there every step of the way nung teen sila, nung college sila. There are mothers that watch with their daughters. Yeah, that's so fucking cool, pare. May mga ano. Pero naman may similar experience din si... Natatawa lang kasi na-meet ko siya in actual. Like, nung nag-red carpet premiere nung I'm Not Big Bird. Mm-hmm. Tapos may mga fans club ni Enrique Hill doon. Tapos kinakwento sa akin ni Enrique Hill na may mga tao doon na nung nagsimula silang maging... Ang galing nga niya, natandaan niya eh. Parang may mga fans club ako dyan, bro, na bata pa nagsimula and then ngayon may anak na sila. Parang ganun daw katagal silang fans. Parang ganun. Sobrang wild, no? Parang wala pa akong ganun ka long time na fan. Kasi you've just been doing this like, again, 17 years. The stand-up terms, that's short pa. Talaga. You hit big in your 40s or 50s daw sa stand-up. Okay. So I didn't hit it big na. Hangin na. Alam ba? Alam mo, men, ang hirap mo maging kaibigan. Kaya pa kita sinucho pa. Tas kulang pa ba? Hindi ka magaling sumupa eh. Di ba napaka-backhanded compliment na gagaling ka in your 40s. Hindi ngayon na naka-achieve ka ng mecca of stand-up sa Netflix. Oh naman, yes. No, I get you though. Tama naman. Oo. Tama naman talaga. I think I've been like, parang I doubt masabi ko mainstream ako hanggang ngayon kahit nasa Netflix ako eh. Meron ka bang fan na tangin na bata pa nung napinaprod ka tas may anak na ngayon? Hindi bata, pero may mga fans ako na nagka-anak siguro. I'm pretty sure. Nice. Dala nila yung baby, anak. Hindi ganun. Tinan mo yung Pero nagkaroon ng baby sa show, naalala mo ba yun? Yung sinabi mong putang ina, tumahimik ka dyan, kung di papaalisin ko kayong dalawa. Hindi naman ganun. Yung sinabi mo. In a more jokey way. Mga tipong boop, 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 umalis ka na. Please. Sorry, by the way. Anong kanta ni Kanye yun? Yung Scoopity-Poop. Poopity-Scoop. Di ko alam yan. Scoopity-Poop. Meron siyang kantang gano'n. Basically, ang storya. Baka lasing ka lang nun. Hindi. Tapos nakinig ka ng Jesus album. Hindi kasi daw, ang background ng kantang yon, Drake had this beat that he wanted talaga to buy. Pero ginawa ni Kanye, since gusto ni Drake yung beat, binili ni Kanye, tapos tinapaan lang niya ng walang kwentang lyrics. Kaya ko. Oh my God. Scoopity-Poop. Poopity-Scoop. Totoo ba? Scoopity-Poop. I haven't heard this, pero nakakatawang move yun. May ginawa, dude, alam mo Kanye, sobrang polarizing siya para sa akin. Kasi diba, yung like, okay. His like, yung sa Jews, he doesn't like the Jews. He likes Hitler. Anti-Semitic. Anti-Semitic siya. Semitic ang po. Anti-Semitic. Semantic ang put. Semantics. Iba pala semantics. Tapos, ang ginawa niya maangas, yung bumili siya ng ad sa Super Bowl. Sorry. Nakita ko yung binigyan niya ad sa Super Bowl, tapos nag-selfie video lang siya. Buy the Yeezys, tapos I'm out. Buy the Yeezys. Ganun. Yeah. We spend all the budget in buying the spot. So, ganyan. Galing yun. Galing. It's a marketing ploy. Thing. Maganda siya. Buy Yeezys. So, hindi ko gets paano naging related yun sa... Ang dami nga hindi related na Hindi, pero related sa huli mo sinabi. Ano ba sinabi? About Kanye. Scooby-Doo-Boop. Bibi-Boop. Yeah. Pero gusto ko yan, yung Scooby-Doo-Boop. This is gonna be our worst episode. Dude, at least I'm trying. Ito na yung rock bottom. Right after all the Netflix, inisip ko parang, wait till yung mga bagong fans, wait till they get a load of my podcast. Dude, I hear the millions. Hindi. And millions.
Di mo pigilan. Di mo pigilan. Of Fredoleros fans and the millions And millions. of Andrew and Bernardo Wala, fans, wala. pare. Watching now. Oo. So, meron pa tayo ata isang topic, yung freedom. Huwag na. Huwag natin gawin yun. Sige. Oo. How dare you start a topic without... Takin na pinag-usapan nita No. sa BTS. Hindi, kaya to. Kaya to. May 10 minutes na lang naman tayo. Oo. So, yun. Pag nabobore ka ba, minsan ba... 5 minutes na lang pala. Pag nabobore ka ba, minsan ba may time na inisip mo... Okay, sorry. Rephrase question. Pag may naisip mo ba yung time na kunwari, may ginagawa kang importante ngayon, tapos naisip mo yung time na wala kang ginawa dahil bored ka lang. Nainis ka ba sa sarili mo? Baka ginawa ko ng sanang mas productive yung oras ko nun. Pero like, here, I don't regret wasting time kasi... Feeling mo necessary siya? Yes. Like, ako rin parang feeling ko yung laziness part was a necessary break or rest for you to be productive after. Like, kunwari for me, like kung nagde-daydream ako, dude, dati in-imagine ko ako si Robocop. Like, imagine mo Robocop. Pero mukha ako. Okay. Tapos, binabaril. Bobo na to. Tapos binabaril ko yung mga nambully sa akin nung high school. Talaga? Kailangan Robocop? Oo. Tapos umiiyak yung pamilya. Ang bait niyang tatay. Sinabi niyang wala akong kwenta nung high school. So ngayon na. As adults na. Akala ko nung bata ka nito. As adults, binapatay. Bakit Robocop? Ha? Yun ang power fantasy mo? Maging si pare, everyone wanted to be Robocop nung bata sila. I didn't. Kasi ayaw mo ma-shotgun muna ng 30 times. Nakita mo yung scene na? Hindi, pero meron akong power fantasy minsan na meron kang kapangyarihan gawin yung gusto mo. Kaya nga, tangina, if you remember that movie Hollow Man, that was written by an incel guy. Na yun yung gagawin niya pag invisible siya. Tangina, alam mo yung ginawa niya. Magmanya ka agad. Yun yung una niyang ginawa. Yung una niyang ginawa. Hindi man nakaw ng pera. Hindi man manyak ng babae. Manyak muna ako Yung napanood mo ba yung Hollow Man? Sige, wag na lang yung very productive thought ko. Sige. Ano, may Hollow Man na bago? Hindi. Wag na lang yung Hollow Man 2. May Hollow Man 2? Dude, nag-invisible fight sila sa ulan. Sobrang ganda. Nakakatawa. Like, as in Hollow Man? Dude. Dalawa yung Hollow Man, dude. Tapos pinatay niya isa gamit crowbar. Tapos lumulutang lang yung crowbar. Parang ano lang yun Invisible Man versus Invisible Stan. Ano ito? Yung wrestling na dalawang invisible kasi yung referee lang. Parang ganun nga. Ganda dun Ano yung point mo? Pag bored ako, parati ako may power fantasy. Parang yun yung paborito kong i-play sa utak ko na sana mayaman ako, may sarili akong army, lumilipad daw, meron akong Superman powers. Tapos upa ako lang yung mga kalabang ko. Alam mo yun? Ganun lang yung... Ikaw ba wala kang ganun? Yung Robocop nga. Robocop. Ba't Robocop? Napaka-vulnerable ni Robocop Ang dami niyang... Kunwari, si Robocop ka. Tapos ako si Storm. Mistress of the Elements. Mistress of the Elements. Mahilig tala ako sa mga cyborg nun. Parating hanggang iniisip ko. Hanggang ngayon? Kung nilaslas ko yung dito, tapos may makita ko metallic parts. Ang angas no? Okay lang, I guess. Gusto mo maging part robot? Oo. Dahil ba ayaw mo nang makaramdam? Ooh. Nobody say it was easy. I never knew that everything would follow through. Hindi, kasi first time ko napanood yung Terminator 2 Judgment Day. Grabe, sumabog utak ko. Grabe nga yun. Medyo mind-bending as a kid, yun. fuck, dude, yung di ba, yung Hasta La Vista, babe, sumabog si T-2000. Somehow, may sunog na malapit sa... Saka yung liquid, diba? Yung nalusaw, tapos bumalik siya sa... Damn. Sobrang, what? Parang, kahirap naman ang kalaban na to. Tapos sobrang tragic pa yung ending niya. Like, kailangan niyang patayin yung sarili niya. So, gumaron siya. Yeah. Pero, pumalik siya sa Terminator 3, Terminator 4, Terminator Genesis. Saka yung pinakahuli. Which 3 was okay. It wasn't bad.
Yung kinalaban niya yung female Terminator. Oo, yung babaeng Terminator. Pero Oo. maganda na yung CGI nun eh. Oo. Oo. Yung Terminator 3. Ano yung Terminator 3? Terminator 3, yun nga, yung girl. Yung Judgment Day. Terminator 2 yun eh. Judgment Day, yung Terminator lang, yung Mas una. meron pang Terminator na doon si Khaleesi. Oh, yung Terminator Back to School. Oo. Kasi kailangan niya Bumalik sa kailangan niya ulit i-take lahat ng grades from kinder hanggang high school. Oo. Entire plot ng Billy Madison. Peeing your pants is cool. Peeing your pants is cool. Pero in the Arnold voice. Peeing your pants is cool. Gets ko naman. Oh my God. You're not cool if you pee pag your wala ka pants. mapanood, ito na lang, as a parting question, pag wala ka mapanood, anong go-to na pinapanood mo? It could be many things. Wrestling. Talaga wrestling? Yeah. Ako parang I had to be a certain mood for wrestling. Hindi I siya... put it on the background while I sleep. Malaking bagay sa akin na hindi ko pa alam yung resulta. Kaya mas gusto ko yung live na aspect of it. Ayoko, parang spoil ako or alam ko yung resulta, medyo nahihirapan na ako manood. Unless it's a really good match. Okay. Ano pa? Ako, mga hype scenes ng anime. As in, recently pinag-uusapan lang namin ni Alexio yung season 3 ng Haikyuu na alam mo yung scene, napanood mo na ba Haikyuu? Yeah, yung season 1. Takina. I'll watch the rest of... Pero may maangas sa season 1, like, although we find our own reasons to fly. Yung first spike niya, angas na. Yung episode 1 yun, I think. Hindi. Diba? So, tangin na nito. Yung season 3 kasi, 10 episodes lang siya, tapos isang match lang siya. Tapos, I hate sa totoo lang, hindi ko alam mo hot take, ayoko yung mga ganun. Maganda okay. Siya. Tapos yung 10th na episode, syempre yung last, kung paano sila nanalo, yung depiction ng victory nila na sobrang hype, yung last point. Kasi parang may tinatalo sila na star player ng bansa eh. Tapos parang may depiction sila, hindi natin matalo, masyado siyang magaling kasi meron silang play na binild up nila buong game to defend him, tapos hindi gumana. So parang ang metaphor na ginawa nila is higante siya, ginungod yung mukha nila sa lupa. I saw this, yeah. Tapos hindi din sila makaangat. Pero bilang ang mga tumulong mag-angat, mga senpai nila, inaangat silang ganun. Hanggang ngayon, tumatayo balahibo eh. Sobrang lupit na scene na yun. It's worth watching season 1 and 2. Para lang mag-arrive kayo sa scene na yun. Please, kung hindi nyo pa napapanood yung Haikyuu, huwag nyo na panoorin yung Netflix ko, putang ina nyo. Huwag nyo na panoorin. Manood kayo na Haikyuu, pare. Sobrang ganda ng... Grabe yun. It's like one of the best scenes of all time for me. Marami. Dragon Ball. Wala bang mga... Rest in peace, Akira Toriyama. Dragon Ball, I think yung bumalik si Trunks. Yung hinati niya sa 5 million. Oh my God! That was so good. Sobrang ganda nun. That was super good. Ako, kung nanood kayo ng Dragon Ball Super, may maangas na part doon na nag-ascend si Vegeta into another level of Super Saiyan. So maangas din yun. Ako naman, yeah. Go, ano pa? Hindi siya Dragon Ball eh. Ano? Full Metal Alchemist. Yung first time lumaban sino yung Wrath? Yung may... Hindi ko alam yun ng FMA. Ay, hindi ka nanonood ng FMA. Fucking de. Hindi yung basta yung si Bradley ba? Yung captain na may eye patch. Si Roy Mustang. Hindi, si Roy Mustang. Kilala ko din eh. Check ka nanonood ng Full Metal? Seryoso ka? Hindi ko nanonood. Okay, let's watch it na lang next time. Yung first, kasi ang power niya, na-predict niya yung future 2 seconds into the future. So meron siya Emperor's Eye. Pero nailagan niya yung mga bala tapos nahahati niya sa dalawa. So ang ganda. Okay. Yan, maraming mga hype moments sa... ito pa. Ano? Kuroko na nagkong-Kuroko. Yes. Okay. Baka alam ko nga ito eh. Ito sa dulo, di ba parang sa dulo down sila ng 4 points. Yes. Tapos gumawa sila ng play na involved lahat. Parang bola ng kalaban. So yung point guard nila, ginamit yung hawk eye niya tsaka yung eagle spear. Eagle eye niya tsaka eagle spear para mag-steal. Tapos nung ka-steal niya, binigyan niya rin sa shooter nila na foul counted. So isa na lang yung lamang, di ba? Tapos parang di nila kaya mag-overtime. So intentional miss niya yung free throw.
para i-rebound ng big man nila. Pagka-rebound, pinasa niya kay Kuroko. Tapos yung nag-block sa kanya, si Akashi, yung pinakakalaban. Yes. Diba? Kuroko! Ginanon niya. Tapos mablocking niya ng ganon. Tapos sinabi ni Kuroko, nakakalimutan mo, I am the shadow. Tapos puta, hindi pala siya tira, pasa pala siya kay Kagami na alley-oop na dunk. Oh my God! That was great. God damn! Yan na talaga Ayun, may mga times na bored ako na wala akong mapanood. Yun lang, binabalikan ko lang yung mga shit. Ang favorite ko sa Kuroko yung, alam mo yung sentro na parang nanggaling sa Attack on Titan. Alam mo yun, kilala mo yung naka-purple. Pero ako naalala si Murasaki Bara. Mag-dunk na yung isa. Tatapalan na siya ni Kibara. Ng dalawang tao. Tapos dinangkan pa niya. Yung tatlo. Lakas siya eh. Siya yung pinaka-athletically gifted pero tamad siya eh. Kaya siya Kuroko, slam dunk na may pinaghalong Dragon Ball Z. Oo, men. Grabe yun. Yeah. Para siyang slam dunk with powers. Parang ganun. And then last, I think it's meron mainstream pero napakadaming moments na sarap balikan sa My Hero Academia talaga. As in, ewan ko kung bakit. Pero there's so many hype. Ang ganda kasi na score eh. By the way, parehas yung gumagawa ng score ng My Hero tsaka Haikyuu. Kaya siya hype eh. Okay. Same guy. You say run, pare. So, recently, hype na hype ako dun sa nanood ka bang My Hero Academia? Season 1 din. Takina, walang kwenta tong taon to. Anyways, yun. Di ka nanonood ng Full Metal eh. Sorry. Kasalanan ko yun. Actually, we're out of time. Oo. Pero yung sinasabi ko, yung recent na Deku versus Class 1A na kala mo si Bakugo yung bida bilang si si yung class rep pala nila yung ginamit. Si Lida. Si Ingenium. Okay, ayoko na mag-nerd out. Alam mo, gumawa tayo ng anime episode. Yes. With Alexio. Yes. No? Yun ang The masaya Return gawin. of Alexio. Yun. Thank you so much for listening to Bago Matulog with Red Oliero. Papala lang namin, April 6 is Redalmania. The stand-up showcase of the Immortals. Tickets are still plenty of tickets left. Plenty of tickets. Get Get them now, guys. Huwag na kayong mag-last minute po. Akala namin may makukuha kaming boost sa Netflix pero walang bumibili ng tickets namin. Very fun to be validated as an artist. May nagpa-picture naman sa iyo rin. May nagpa-picture sa akin sa elevator ng building namin. Yun lang pa lang yung nangyayari so far na iba. So yun. Please go to Ticket World. Nakalimutan ko tuloy. Ticketworld.com.ph. Actually, punta lang kayo sa comedymanila.ph for all the details or any of our social media. Kasi si Andren nagpo-promote na siya ngayon. Hindi tulad dati. Thank you, Red. Andren, take us away. Fighting Dreamers. Pwede na tayong matulog. Okay. Oh my God. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.